for the sake yung i-review natin yung mga nakaraan. So these are the topics that we have done so far. And babalikan ko kung meron akong nakalimutan. So yung Revit family, yung concept, yung some cases. So of course, depende naman yun sa kung anong family ang currently what we are working on. Depende yun sa mga cases. And yung templates, of course, choosing the right templates for the right families. Yun ang ano, and then bahagi ko na rin yung some editors. Reference planes, yan yung number 3. So those are the basic parameters, instances versus type parameters. And then nag-discuss na rin tayo talaga intermediate na yung building geometries, extrusion, blends. Hindi natin inano yung blends kasi hindi masyado revolve. Siguro daanan natin pang sandali yung revolve, sweeps, voids. Daanan natin ngayon para makumpleto natin yung intermediate. Yung driving geometry, yung formulas, conditional logics, yung mga if statements. If you're familiar with yung mga Excel formulas, yung mga if, ganyan-ganyan. So those are the, titignan ko. Try natin yung if statement dun sa box, dun sa table. Pwedeng may mga rules doon. I-check ko yung basic. Actually, kahit hindi nga basic, pwede nating i-run sa kay ChatGPT or kung anumang software ang may AI app kayo dyan sa And then siguro next week we'll go deeper sa nested family, shared families, visibility. Actually, yung visibilities and subcategories, what we have done that so far, yung paano mo pinapakita. At siguro pahapyawan din natin mamaya yung ibang part na visibility and best practices as we go on. So tungkol sa libraries, as we go on, we'll discuss din yung some other things here. So I will just go through some slides. Siguro maybe some slide will be redundant. So just to give just a review lang para lang ma-familiarize and lalo yung what are the system families. So these are system families yung loaded na sa Revit, like walls, floors, ceilings. So those are also a family. Pero nandoon na siya yung parang controlled na ng software, and syempre pwede ka lang mag-duplicate at saka So those are the system families na hindi masyadong cannot be saved externally kasi doon na siya. Walls, floors, roof, ceilings, stairs. So yun na yun. And yung loadable families, ito naman yung created in RFA. So it means na yung katulad ng ginawa natin, nag-start siya ng RFT, Revit templates, and then once na na-create mo na siya, magiging RFA na siya, and it can be loaded into projects. Windows, doors, furniture, equipments. So those are loadable families, yung mga nada-download nyo, ganyan. And yung in-place family. So in-place family naman, created directly into the project. Nandun ka sa drawing file, sa mismong project mo. And then, kikreate ka na mismo na diretso doon sa mismong project mo. Pwede kang mag-create ng kahit pwedeng walls or furniture doon na mismo sa loob. So those are the 3 types. So yung families that are, yung loadable families ang ating ginagawa ngayon. Kasi ito, pang mabilisan lang yan minsan. Pero ito kasi hindi mo na siya halos isi-save or magiging exported. So may limitation. So yung sinabi ko, ano ba yung tamang
templates whenever you're working with your Revit families. Kung siya by generic, siya by wall-based, hosted siya sa wall, so katulad ng doors, windows, fixtures, yung mga wall lamps, etc. So anything na nakadikit sa wall, so just create, just ano, hanapin yung mga ganon. So face-based, ano ba, saan siya nakadikit. Ceiling-based siya, tulad ng mga lighting fixtures, mga ceiling-mounted, mga diffusers, etc. Floor-based, mga floor-mounted equipments. So yung mga furnitures, yan. Mga wall-based yan. Line-based, repeating elements along path or railings. So yung mga ginagawa natin ng railings. So all of those things. And annotations. Ito, isa rin sa mga malaking tulong. We'll try to create an annotation to the symbols. Puro ano lang naman siya. It's just symbols to use in 2D. So more on two-dimensional yung mga annotations. So sa family editor naman, ko na-discuss na naman natin yan. It's making, titignan na lang natin yung diretso doon sa ano. So reference plane, so alam nyo naman yung ginawa natin, there are two. Isang ano lang, yung line lang, reference line at saka reference plane. So, naano ko na naman yan, nasabi ko na. Yan. So parameter types comparison. Lampasan ko lang muna yan. Tingnan dito tayo sa basic extrusion lang. Blend, revolve, sweep. I don't know bakit intermediate, pero technically, i-open ko na yung, share ko na yung Revit. And, so nasa file ako nito. So other way to open a family is, ito ngayon ang naka-open sa akin is yung project, yung simple plan na ginawa natin. Kung saan ko niload yung ano, kung saan ko niload ang itong ating ginagawang family. So kung gusto kong i-edit yung family, so simple lang, select ko yan, anything na, any loadable families can be edited. Shortcut, na may shortcut na dito. So once na sinelect nyo yung families, then you will see dito sa modify, merong edit family, and then i-open niya yung ano, yung source nung family na yon. And siguro I will start with front elevation siguro. Okay. So kung gusto kong mag-create ako ng isang revolve, itong object na to. So we'll just click this icon, revolve, ang ibig niyang sabihin. So kung i-hover ko lang, makikita niyo naman yan. Create, revolve, creates 3D shape with 2D profile, and iikutan naman niya yung isang axis. Actually, technically parang ano lang din naman siya. Parang sweep siya, pero yung sweep kasi along the path. Siya naman, iikutan niya yung axis. So, parang ganun yung purpose. Parang ganun yung concept. Magkaiba lang yung approach. So, click lang natin yan. Magtatanong siya ano yung axis line. So, I will say this one is the axis line. Ito. So, dito ako mag-create ng kanyang axis line. I will try to lock this. At siguro ilalock ko rin yung para dyan lang siya sa gitna. Hopefully, naigitna ako sa top view. Pero sige, kung ano man yung naselect niya dito sa ilalim, doon siya mag-fix lang. And then, boundary line. So, yung boundary line, kung anong shape ang gusto kong mangyari dito. So, parang create lang ako ng something like a flower base, a base or something. Shape. Ganyan. Just create some nice ano lang. Pero syempre,
ito naman yung sinasabi ko na dapat hindi siya curve, pero curve ko siya ng konti. Oops. So kailangan close kasi yung yung image. Yan. So kung mamansin, start with angle 0 degrees 360. So ikot yan. Kaya magiging buong rotation. So kung hinati ko lang yan, kalahati lang yung malalagay dyan. So iayos ko na. So okay ko yan. So yun yung magiging shape niya. Tignan natin sa 3D. Okay. So tumama naman siya. Or pwede nating butasan yan para medyo tama naman. So i-edit ko lang ulit yun, and then how we can create yung para naman mukha naman siya talagang makatotohanang face. Offset ko lang ng 10 mm siguro. Ganyan. Yan. So para lang gusto kong maging hollow yung Siyempre pag-ikot niya. Yan na. So siyempre lumalaki yung file. Kasi nag-curve na tayo. So may butas na yan. Yan. So don't forget to save. Sige nga kung nag-gets nyo nga, pwede bang kung nasundan nyo, gusto nyo may texture pa, so mas maganda rin kung lagyan nyo ng texture. So paglagay ng texture, select nyo lang ito. So make sure naka-select din yung dito sa baba, yung graphic display option. If you want to select the textures, yan. And then meron ditong material and finishes category. You can select those 3 dots. So kung anong meron dito, or kung wala kayong mapili, pwede nyong select yung open, close, asset browser. So mas maganda, gawa muna tayo ng select lang muna natin itong default. Rename natin ng ba to? Glass. So yan, glass. Meron na daw glass. Tingnan na natin yung glass dito. Ito, glass. Actually, pwede na to. So select na lang natin yung glass. Palitan na lang natin ng i-apply lang natin yan. Palitan lang natin ng kulay. Green. Yeah, medyo may tint yung glass. So kung gusto nyong so ito parang application lang yun ng shape. So gusto ko lang makita doon sa scene kung anong itsura niya sa bilog. So yan, mukhang okay naman. So kung kailangan nyo ng tint or kailangan may adjust yan, kung gusto nyo reflective, depende na yan. So sa akin, goods na yung glass na yun.
shaded, consistent color, or textured. So, syempre, hindi naman natin gusto lahat ng ito merong laging may glance. So, may option, di ba? Yung katulad ng last na session natin, pwede mo tong i-off kung gusto mo naka-off siya lagi sa floor plan. Pag ini-load mo, okay lang yon. And then, ang isa pa doon is yung visibility. So, ang visibility, katulad din nung ginawa natin dito sa cornice na to. So, gusto ko, lagyan din siya ng identity na siya ay vase. Na pwede siyang mag-yes or no. So, select ko lang ulit ito. Ito yun sa visible. Kung selected to, just select the object. And then meron diyang visible sa tabi niya. Click lang yon. Then create new parameter. And we want to call this the vase. So again, when renaming an object, kailangan medyo obvious na maintindihan ng tao kung ano ba yung sinasabi mo. So, description vase, so alam na niya, vase yun. So, huwag kayong maglalagay ng random XXYY 112233. So, those things. So yung vase, so this is the vase. So, group parameter is under, so ilalagay ko lang siya lagi sa visibility. So, para, syempre, visibility, ibig sabihin nun, something to do with the views or the representation. Yes and no lang naman yan. Okay. And then, okay. So, magkakaroon ako ng option dito na cornice or base, kung siya ay table, pwede ba yung siya naka-on? So, may mga option kang ganon. Okay, tayo, dumadami na yan. So, tignan natin. I-load ko into projects. Ito yon. Okay. So, override existing parameter kasi kaya ako pinapa-override para lang ma-capture niya yung yung changes natin. Automatically resolve. So, may mga ano bang sinasabi dito? May require review, blah, blah, contains sketch definition. So, may mga warning siya. Titignan natin mamaya kung anong issue niya. So, in-uncheck ko ata or hindi ko siya in-uncheck. Pero tignan natin sa 3D view nito. So, pag siniselect ko yan at gusto ko siyang i-hide, ito merong dito, may icon na parang shades or glass. Select nyo lang yan and then hide element kung gusto mo yung specific object ang ma-hide. So, yun lang. So, dito siya dapat makikita. Ito. Ito may hindi siya lumabas dito. Ayan, meron siyang error. So, probably, ang error ko na nangyari doon ay doon sa locking. Remember, meron akong inilock. So, tignan natin. Kasi, ewan ko. Tignan natin. Isa sa mahirap
isa sa pinakamahirap i-lock yung yung circle. Kasi hindi mo mag-grip, hindi katulad ng mga boxes lang. So, tinry kong siya. Then, dapat meron tayong meron tayong roll dito Pero isa sa mahirap i-lock itong so what we're going to do is to try to gawa tayo ng reference from here na ando doon lang siya sa gitna. Tingin ko hindi ko, ito lang ang ilock ko dapat. Yung isa kanina dito Nilock ko din yung ilalim. But try natin ulit. Meron pa rin. Pero yan na. Okay, lumabas na siya. Hindi siya lalabas doon. Hindi siya lalabas doon. Diyan lang siya. And ano mo lang. So check mo siya. Face off. Face on. So, yun yan. Tingnan doon lang sa kanina siguro at least alam lang yung pinakagitna. Doon lang tayo reference sa pinaka-center front. Nila ko din kasi yung ilalim kanina. So, tingnan ko lang kung yung file ko ay gaano na siya kabigat ngayon. So, 584. So, 584 pa rin. So, okay pa rin siya. Pero at least sabi ko yung rule natin is wag nating palakihin yung yung file size. Kung hindi naman kailangan, wag nyo nang ilagay. Pero for our sample lang naman. Just to have that yung creation ng sweep, ng revolve sweep. So, okay na yan. So, isang sample din naman. Sige, try natin naman yung blend. Sa ibabaw pala to. So, create tayo ng sweep blend. So, sweep blend, simple lang din. Kailangan lang din yan ng path at saka ng profile. Magsiset lang ako ng plane. So, select lang natin yung ibabaw ng itong table. And then, pick path. So, kunin lang natin itong isang path na yan. So, mapapansin nyo ngayon, dalawa na siya. Once na nakakreate na tayo ng path, so dalawa na siya. Isang shape, itong 1, shape 2.
O yung profile 1, profile 2. So, select ko lang yung isang profile 1. Yan. And then, create lang tayo ng shape dito. Wala tayo ng simpleng box. So, profile to naman. Create lang tayo ng mas malaking box. So, ite-trace lang niya yun. So, okay. So, hindi lang mong limited sa anong shape yan. So, pwede namang ibang shape din. So, depende na sa preference nyo. So, siya na yung bahala mag-translate niya kung paano yan. Ito-trace. So, ayan. Ano pa? Model text. Lagay niyo yung pangalan niyo. Ano gusto ko nang iset siya dito. Dito sa harapan. Yan. Tayo mag-model text. Palitan lang natin ng liitan lang natin yung text natin. So, as well, lahat ng properties, ayan, model text, edit nyo lang. So, yung font, kung anong gusto yung font, gusto nyong size, so andyan lang yan. Liitan lang natin. Gawin natin 15. So again, syempre, since wala tayong ginawang dyan, lock. So expect nyo na pag nag-adjust tayo, maiiwan yan. Kaya yung rule natin lagi is tayo, mawawala siya dahil hindi tayo naglagay ng reference. So importante talaga lagi yung nilalak nyo yung mga references nyo. Back, nasa front ba yun? Ayan, sa front siya. So mas maiging sunod lang siya dito. I mean, kung ito, bago natin siya ilagay. Kung kaya nating ilock ito.
So yun. So importante meron kayo laging reference at meron ka laging paglalagyan nitong na pwede mo siyang i-constrain dun sa object. So ito seems like wala siyang ganong option dahil hindi ko ma-select yung edge nito. So ayan siya. Wala siyang kung i-align ko siya somehow dito. Yun. Hindi lang nagpapakita yung selection pero pwede ko siyang i-lock dito. At pwede ko rin siguro i-lock yan dito. Yan. Yan. Pero syempre mas maganda kung maglalagay kayo ng sariling reference plane nito. Para pag minob, susunod siya. Okay, may mga constraints. Siguro ito yung isa. See? Hindi rin niya sinundan yung table. So may mga ganun. Ito troubleshoot nyo, ano bang step yung nagbago or hindi nagawa during the translation. So ito, okay lang kasi bakit siya okay? Dahil ang sinundan niya is nakalock siya doon sa edge nitong box sa ibabaw, 'di ba? Ito, kung napansin nyo, naiwan pero ang locking naman ito, ang pinaka-lock niya is yung center lang nito sa front. Actually, sa front lang yan eh. Ito. Pero wala siyang parang yung vertical lang ang lock niya. Hindi siya aalis sa gitna, pero sa vertical lang. Yung horizontal, yung pinaka-plane nito is nandoon lang siya, naiwan lang siyang ganon. So, importante, katulad nito, naiwan lang din siya doon kasi hindi nakalock yung left and right niya. Parang doon lang siya sa plane lang lagi na yun. So, importante na yung mga objects lagi siyang meron kang reference na pinaglalakan para hindi siya magsasabog pagka ginawa niya. There are families na katulad nito. Ay, nasa na yung door na wala. Na selective. I mean, na siya, hindi na siya parang, hindi mo na siya ma-stretch dahil nakalimit ka lang sa isang object. Merong mga ganun at meron din naman katulad ng ginawa natin na flexible yan. Pwede mo siyang pahabain, pwede mo siyang palitan ng length, width, height, depth. So, very flexible. Meron ding mga doors na very flexible din. Halimbawa ito. Kunyari yan. Tapos ang gusto mong gawin sa kanya, ayoko ng 9-10 na pinto at saka 2-1 na pinto. Sabihin ko gusto ko yung standard lang natin na pinto. So, pagka magki-create ka ng families or you are modifying a family, always yung ating rule is, so syempre loaded na yan, no? Ang gawin nating rule lagi is always duplicate. Kung gusto mong meron kang mo-modify. So
So sabihin ko, gusto ko kasi yung 900 by 210 lang na na door. So yan, 900 by 210. Ngayon dito na siya. So ginawa siya ng ito, maraming option. Sabi ko 900 lang. So gawin natin 900 to. It's 210. So alam ko mag-a-adjust na yung iba dyan. So mag-a-adjust na yung iba na nakalock. Although hindi ko naman technically alam pa yung kung ano yung ibig sabihin ng mga to. Pero the way it looks, medyo maintindihan mo na. So may mga flexible na family na mag-a-adjust siya. Kung tama yung kung tama yung ginawang, i-verify ko lang. Sabi ko, ikaw ay 900. So ko lang tamaan yung isa na yun. So 820. Ang 900 dito siguro ito. Yung opening. Ito. Yan. So yun yung 900. Yeah. Kasama yung frame. Yung kanina, copy ko lang ito. Yung pinanggalingan niya ito. So yan. Gusto ko lang i-verify kung tama. O yan nga. So nag-a-adjust siya, flexible siya. Ito, yung mahirap sa mga pinto, syempre pagka lalaki meron, syempre kailangan mo ring i-modify yung ito 2D lang ito yung linya na to, itong representation na yan. So kailangan mo ding i-modify yan pagdating sa family mo. Like edit. Reference level. So ito, pagka mag-a-adjust yan, meron din dapat na meron din tong parameter na gagamitin na pagka nag-stretch ako nung dimension na yan, na ganyan, mag-a-adjust din siya. Halimbawa ito, tignan natin, try natin yung width na 1510. Kung gagawin ko ba yung width na ito equals width, kung gagawin ko ba yan na 2 meters, mag-a-adjust siya. So, ito, napansin nyo, nag-adjust yun. Ito rin, nag-adjust din siya. So, meron din siyang parameter na, kita nyo yung mga locks na yan. Nakalak yung dulo, nakalak yung, probably yung edge nito, para pagka nag-move, somehow, itong square na to, itong pintuan, or hindi nga to pintuan, ito yung detail line, no? Ano lang siya, parang rectangle. Na pag nag-move to, susunod yun. So, kailangan yung sequencing ng pag-lock nyo, napaka-importante yon. Kaya sa una talagang mahirap yung So, ito, ang magdidikta dyan. And then meron kang gitna. So all of it. Ang sunod nating topic is yung ito. We'll try to create a title block. Kasi dito naman, ang drive nito is more on the building yung information na coming from the drawing. So we'll try to automate
yung information coming from the drawing na pag i-shoot natin itong title block, kukunin niya yung information na present doon sa drawing na yon, or ita-type natin yung iba, and then we'll see if papasok doon whenever we create a or whenever we load the title block. So yun yung gawin natin. And then papagawa ko sa inyo muna yung yung setup nito. Lalagyan ko lang mga dimension para masundan nyo. Tapos so yun. Okay, advanced beamwork, ask ko lang kung madidiscuss din to. Okay, ano ba yung ibig sabihin ng advanced BIM workflow? Siguro in the sense na ano ba yung ibig sabihin ng BIM workflow? Pwede bang elaborate yung BIM workflow? Kasi syempre medyo general kasi yung tanong. Ang BIM naman is more on translation of putting information on what we currently have. Kung ito ay kung paano siya i-translate. Kung halimbawa, ang gagawin mo is from 2D to 3Ds, and then i-share mo all across the project. Okay. So yun yung magiging workflow mo. Paano natin i-execute from the 2D papunta ng 3D, implement doon sa project, and then after that is paano siya magiging part ng system. So katulad ng ginawa natin, ang current workflow natin is, so ito kasi yung workflow natin ngayon is from creation. From creation, paano natin nilolo. So this is technically our workflow for this project. How we plan yung slide na yan, yung may flex. So that is so this is the current workflow that we are doing from creations. So yun yung workflow. Pero if there are some other halimbawa naman for project, or if you are bringing this to the company, so this is the workflow for the families. Kung sa mismong project naman, so syempre iba naman yung usapan doon. But technically, ganun lang din naman yun. At least you should have a plan on how to execute that. Or halimbawa, so kung titignan ko na lang siguro in translation from 2D to 3D. So ganun na lang. Diba meron kang kunyari meron kang CAD file or PDF file na you want to translate it into the project. So yung magiging workflow mo doon is paano yung unang step. Siyempre unahin mo, establish mo, hindi na family siyang pag-uusapan natin, but more on project. Ano ba yung ipapasok mong file, CAD file, PDF ba siya? So anong step ang gagawin mo? You're establishing reference line, yung mga reference levels. So yun, and then after mong ma-establish yung mga reference levels, yung grids, parang tinatranslate mo lang din siya. Ito kasi parang medyo mas detail yung part na to dahil nandoon tayo sa parameter ng templates ng Revit families. Pero sa project, iba naman yung part na yon. So yon, ganun yung workflow na mangyari. But yung general term is, yun na yung katulad ng pinakita ko kanina. That's the workflow that we are following. Templates, reference, flex, geometry, type, quality, and then kung saang file mo na siya. Yun yung pinaka workflow for our families. Kahit anong
kahit anong family yung ma-select natin dyan, that would be the workflow that we are going to use. So nasagot ko ba yung question mo regarding this Okay. Okay. So sige, continue na tayo. Okay na ba yung lahat? So pwede bang meron bang thumbs up dyan? Meron bang thumbs up dito? Okay, sige. So let's move on. What I want to do naman is let's create a title block. So syempre, katulad nung previous na ginagawa natin, ano ba yung steps again na pwede nating gawin to ensure, syempre ito na naman yung ating workflow. Templates, reference plane, dimension, test, geometry, test, types, quality. So, may mga items na like dito, hindi na rin natin magagamit siguro yan kung wala naman tayong parameters or parametric na gagawin, kung wala rin tayong geometry na gagawin. So we can just skip this part, but lagi ano ba yung templates na gagamitin. So if we plan, so what we are going to do is to create a title block, and syempre yung title block na yun will be a family. And ang unang step natin, so kung makikita nyo itong home na to, Control D daw. So click lang ito. And then dito tayo sa families creation, we'll just click new. And in here, so nag-default ako ng English. Ngayon kung wala kayo, I will just give you a blank title block. Sige, drag ko dun sa natin ha. Para lang pare-pares tayong A1 metric. Kasi kung hindi naka-load sa inyo. So use that file. So i-download nyo lang yung file na yan sa yung nasa ating chat box sa group chat sa GC natin sa Facebook. Download that RFT, and pag ginamit na natin, syempre, A1 metric. So, kung isipin nyo, A4, di ba? Parang yung bond paper na A4 yan. Pag dinoble nyo, magiging A3. Pag tinimes nyo, yung A2 naman siya. And then, yung tinimes nyo pa, A1. So, usually, ito yung ginagamit natin sa mga drawings natin. Itong parang almost 20 by 30. Yung isa naman 30 by 40. Almost. So, A1 lang tayo. So, ito yung papel na gagamitin natin. Yun yung size niya in metric 594 by 841 mm. So yung minsan nakakalito yung standards natin. Kasi we are caught between metric and yung English system. So, 'di ba, iba-iba. Pagka order ka ng salamin, inches, order ka ng plywood 3/4, 4/8, pero magsusukat ka ng mm. So mga ganun, di ba? By foot, pag height, mga ganun, 4'11", 5'6". Pero pag magsusukat ka na magda-dimension ka na 1 meter, so mga ganun. So what I want to create ngayon is yung border. These are just lines. And kung mapapansin nyo, yun, walang kahit dyan. Just a plain sheet of paper
Yan lang siya. Wala na masyadong nakalagay dito. Actually, wala nga akong view dyan na create kasi siyempre yung template is intended lang for paper kung ano yung information na ilalagay natin sa ating text. Pakipindot nga kung nakuha nyo yung so everyone naka-gets ng nung templates. So plain lang yan. What we're going to do is siguro let's create a 1-inch 1-inch margin. So para mag-create tayo ng margin, i-offset lang natin yung line na yan. So meron ditong offset. Kung mapapansin niyo sa modify, meron dyang parang curve na linya dyan. So it's an offset. So click nyo lang yon, and then meron dyang offset. What is good sa Revit is siya, parang open dimension siya. So currently 10 mm yan. Kasi yung unit natin is mm or unitless probably. Pero kung sasabihin kong gusto ko ng 1 inch, so itatype ko lang 1 and then yung inch dito yung katabi ng keyboard niya, yung ano bang tawag doon, dalawang yung quotation mark. Yan. So 1 inch. So kung yun, ita-translate niya into mm. So i-select ko lang yung line. Ipapabor ko dito sa loob kasi pagka nakapabor doon sa labas, so yung offset niya palabas. So ipapabor ko lang dyan sa loob yang. And then dyan, paikot. Para lang magkaroon ako ng 1 inch na. Then itutuloy ko lang itong dalawa. Yan, dalawa siguro. Then titrim ko lang yung yun. So yung trim, ito yan. Select nyo lang yan. Ito, tsaka ito. Actually, parang sa AutoCAD, baliktad yung trim eh. Parang fillet ito ng 0. Pero dito, trim siya. So yan. So alam niyo naman tayo sa engineering, sa architecture. Nagagawa tayo ito yung unang ginagawa natin nung nagpa-practice tayong mag-drafting. Create ng So wala naman akong specific na kailangang linya, pero mag-create lang pa ako ng iba pang type of lines. Siguro dito, para lang sa logo. Dito, para lang sa sheet number. Nagagay pa tayo ng iba pang linya. Create lines. Minsan lalagay natin yan dyan. So yung mga projects, probably yung mga siguro si architect, owner, project number, tapos lagay lang natin. So wala naman akong specific na lalagay dyan. So maglagay pa tayo ng isa pa dito. Or nanditan ko na lang. Okay. Sige, sundan nyo na lang yung itsura. So, wala naman akong in-specify na sukat dyan. Random lang. So, ang bala ko, lalagyan natin ng insert nyo yung logo nyo dito.
company logo or yung personal logo nyo. And then, lagyan natin ng sheet number dito, sheet numbering. Sheet number. Ito yung dito natin ilalagay. Sheet name. Dito. And then kung sino yung architect, engineer, dyan. And then drawn by. And then yung project name, project address. So yun lang siguro. And then we'll make a parameter on that. And then titignan natin kung anong mangyayari sa pag ini-load natin sa project. Because we want to make it parametric. So paano natin start? Paano tayo mag-start? Dalawa pa lang. Tapos, sige. Hintayin pa natin ng konti. Sige, follow na lang yung iba. So, ang pinaka-main focus natin dito naman is more on the text and the label. So, anong pagkakaiba? So, sabi dito, text. Ang shortcut ng text, pipindutin mo lang yung TX. So, add text annotations, notes to the current view. Text notes automatically scales with the view. If you change the view scale, the text automatically changes. Sa AutoCAD, this is parang yung, ano ba yung term dun sa AutoCAD? Annotative. Annotative yung parang pag nag-scale down ka or nag-scale up ka ng sumusunod yung text mo, lagi siyang constant based dun sa view. And another one naman is yung label. Create a label for the annotation symbol. The label contains text that does not change. It can be based on parameters. So, parametric siya. Or its value change for each family type of instances. Sige. Ano natin yan? So, yung una natin gagawin is yung text lang. Ibig sabihin nito, it will be constant. Doon sa, pag iniload natin sa ating family. So, ano ba yung mga constant dito? So, ilagay natin ito. For example, ito. Ilagay natin dito sa gitna. Center. So, 8mm pa siya. So, ilagay natin dito, architect or engineer. Ilagay natin dito. Type ko lang, architect or engineer. So kung makapansin nyo, based on the default 8mm text, so palitan natin, gawin lang natin siguro mga ito, click nyo lang, edit type, duplicate lang natin yung text, gawa lang tayo ng siguro 5mm na text. So, i-adjust lang natin ito. 8mm, gawin natin 5mm. So, okay na yan. And then, kailangan pa natin siguro ng isa pang text, o dalawa pa. Duplicate lang din natin, kailangan natin ng 2mm. And then another one, isa pa. Yung mas maliit sa 2mm, mga 1.5 mm. 1.5 mm. So, Arial lang, depende sa inyo. It's up to you kung anong trip nyong font. So, yeah, meron na tayong pagpipilian dito. So, 5mm lang siya. Gawin ko dito. So, syempre, gusto ko lang maging constant yon. Kakopy ko na lang siguro yan.
Dito, 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 saka dito. Then, nire-rename ko siya. Ito, sheet number. Saka sheet name. Project name. Lagay na rin natin dito address. Sheet names. Ano pa ba? Lagay natin dito siguro. Dito owner. Lagay natin yung owner dito. Dito, liitan ko lang to. Dito natin ilagay yung mga drone by. Drone by. Copy ko lang. Check by. Siguro kung meron pang mga notation dyan. Notes, etc. So, ganyan lang. Okay. So, let's continue. Create pa rin tayo. So, actually, if itong mga line na to, if we want to, so standard yan, title blocks. Kung gusto mo medyo wide lines or thin, medium lines, so pwede nating palitan yan. Kung gusto lang natin mag-highlight ng yan. Mamaya save muna natin, huwag niyong kalimutan. Save yung file. So doon sa kung saan natin sinave yung ba yan? Sinave. Desktop. OneDrive. So dito lang. Title block. A1. So pa-save na lang. And as usual, gusto kong i-limit lang siya ng minsan 3. Pero isa na lang, okay na ako dyan. Sa option. And then sabi nga kanina, RFA. So ngayon, translated na siya into RFT kanina. So ngayon magiging Revit family na yan. So okay lang. So next is so we can insert photo o kung meron man kayong logo, pwede nyo i-shoot na dyan. Doon lang yun, insert.
If it is, ano ba, meron na kayong ginawang CAD file or CAD logos, okay lang. Or image, okay lang din. So, pwede mag-import ng image. So, hanap lang ako ng... So, kung meron kayong something image dyan, try to put it. So, okay. Siguro, let's start with project name and address. So, in here, create and then label. So, label parang ano siya, sa text, but with the parameter. So, click lang yung label, and then, so katulad din siya ng text, saan mo siya ipopwesto, ilalagay ko lang siya sa dito. Yan. Ngayon, may tatanong siya, these are all the available fields or all the available information na pwede mong piliin. So, pipiliin natin ngayon kung ano. So, hinahanap natin project name and address. So, titignan natin ano bang meron dito. Building name, check by. So, lahat ng mga available dito, i-distribute lang natin technically. Hinahanap natin kasi address eh. Ito, project address. Okay. So, ito na, nag-match na. Ito, project address. So, I'm going to put it, add parameter dyan sa label. So, ano ba yung value? Ano ba yung spaces, prefix? O ano man yan. Kailangan nyo ng break. So, kunyari, okay na yan. Siguro, yan na yan. Default na. Pwede yung palitan. So, okay ko na lang. So, hindi ko na siya dagdagan pa ng dalawang line dyan. For the project address lang muna yan. Apply. Okay. And siguro palitan lang natin yung size. So, yung label, pansinin nyo, dalawa lang din siya. So, ang kailangan natin, create tayo ng labels na medyo maliit yung text. So, edit type again. As our rule, duplicate. So, sabihin ko, 5 mm. We'll create 5 mm. Another 5 mm here. Duplicate. So, yung 2 mm naman. And then, duplicate, kuha tayo ng 1.5. And then, another 1.5 mm. Okay. Pero yung 2 mm lang i-apply natin dito. So, address. So, let's go to owner. So, pwede natin copy yon, pero gawin na lang natin din. Another one. Label. Pwesto natin dito. Kunin natin si owner. So, tingnan natin ano bang, meron bang owner dito. Project address, project number, sheet number, project name, project organization, description, client name. So, client name sa owner, di ba? So, client name. Okay, apply. Kunin natin si 5 mm. Hindi, si ano. Na-adjust ba natin yung 5 mm na yun? Okay. 2 mm, si owner.
Gawin din natin ito 5 mm. Sana magkasya. Anyway, tetest natin mamaya kung anong mangyayari dyan. So, client name, ano pa? Okay, ito sheet name. So, copy ko na lang to. Actually, parehas yan pagka lumabas. So, i-edit ko lang itong isang part nito. Baka magbago siya. Ito lang. Create na lang tayo ng bagong label. Lagay natin dito. Sheet name. So, kailangan natin ng sheets. Sheet name. Yan. Sheet name. Ito siya. So, apply natin. Then yung isa, sheet number. Create. Sheet number. Ito pwede nating lakihan to. Parang pwede natin siyang gawing center, di ba? Middle center, center, middle, yan. So, ito. So, kung sa mga engineers, so architect, so lagay natin ng mga pangalan nyo dito. So, don't forget to save. So, nung on my practice, lagi kong parang instinct ko na every time na mag-break ang kamay ko, parang siguro dahil lagi yan naka-rest yung etong itong hinliliit at saka etong dalawa na to, itong finger na to sa control, ito sa S. So lagi yan naka-rest doon. Kaya every time na mag-break yan, na siya, hindi ko na iniisip kung nakapag-save ako dahil na yan, naka-autopilot na yung save na yan. So hindi ako, in case na magkaroon ng problema, will not be an issue for me. So project address o pangalan, sige. Label pa rin. So mapansin nyo yung difference label at saka nung text. Label is parametric. Kailangan natin yung pangalan natin dito. So syempre hanapin nga natin si architect. Meron bang architect dito? Parang wala akong nakitang architect. Okay, design by. So, syempre, ikaw yung nagde-design. Oo, meron naman siya. Meron siyang, kasi sa AutoCAD, meron siyang di ba, parang auto-save. Teka lang. Save. So, ilagay lang natin yung design by. So, kahit ano namang sample lang naman yan, meron kasi siyang pagkukuhanan later. So, gagawin ko lang siyang center. So, para lang niya,
Pero yung meron pa yung mga PTR, ganun. Pwede rin nating gawin yon. So dito magiging pangalan natin, project address. Siguro ano ko na lang to ang tawag dito, slice para lang open yung ano. So slice ko lang. Sabihin, i-break ko to parang sa slice. Sa AutoCAD break, BR. So dito meron siya ditong itong slice with gap, split element. So pwede kahit ano dito pero ito lang slice para lang i-cut yung portion na yon, then i-drag ko lang doon. Then dito siguro mag-create ako ng other lines. Yan. So minsan may yung registration number, PTR number, date, issued, yung mga ganun, di ba? So may space dyan. Auto save. Ang option lang dito, ayan o, save interval. Actually, reminder lang ang nakasulat kasi. Ayan o. Ano? Pero kasi nag-auto save naman siya sa, di ba yung kinreate natin, tatanong yan. So, yung mapapansin nyo, nag-auto save yan ito. Ayan o. Nag-create siya ng duplicate. Nung, for example, file, save as, para mapakita ko lang, family. Meron ditong option sa meron diyang option, backup. So, nag-create siya ng backup kung gaano kadami yon. And then, magsisave as siya every 15 minutes. So, depende dun sa mo. Yan yung interval ng save niya simula nasa na yun. Ayan, for example, ito 6 minutes. Yung difference niya 6. Oo, every 6 minutes yon yung kanyang backup. Ito yung ginawa natin kasi isa lang yun. So pinili ko isang backup lang, pero kung pinili ko yung mas marami, makikita nyo kung pinili nyo mas maraming backup, mas marami din siyang mapoproduce na ganun. And what if we create something? So siguro, sige, maglagay tayo ng parameter. Yung parameter na ilalagay natin, pero hindi natin makikita pag deload natin. And then sa next week, sa Monday, ipakita ko naman sa inyo yung sharing parameters na pwedeng ilabas natin doon. Okay, sige. So ito muna. Ito, yung drone by check by. Pabayaan ko lang. Okay, yun lang muna. Drone by check by. So, create lang tayo ulit ng isa pang label. Lagay natin dito. Ayan, sa banda rito siguro. Drone by. Author siguro, no? Author. Ito, may drone by. Drone by. Yan. Apply natin. So, yan si drone by. Tapos, create label. Dito naman, natin si check by. So, ayan na.
Dito siguro revision. Lagay natin lagay natin dito revision. Create label. Natin meron bang revisions dito. Ito, current revision. Tapos revision title. Ayan, pagsamahin natin. So revision, tapos revision date. Magkakaano naman yan. So sunod-sunod na yan. Revision title. Yan. Edit ko lang. So dito natin siya edit natin to ng edit. Sige, tignan lang na muna natin yan. Kung ano itsura nito pagka nilagyan natin. Anyway. So kung okay na to, so don't forget to save. So ito yung kailangan nating So lahat ng ito, architect, engineer, project name, address, owner, sheet name, sheet number, hindi yan magbabago pag niload natin. And all the rest, mawawala, pero ipapopulate natin. Dahil doon sa information, kung anong merong information doon sa paglo-loadan natin. So currently, what drawing we have is, so kung naka-open yung itong, anong tawag dito, itong simple plan, yan. So ilo-load natin to sa simple plan. So load into project. Sabi natin ito yung project. Simple plan, okay. So syempre, hindi naman siya makikita dito sa view na to. Dahil hindi naman yun yung sheets. Pero dito siya makikita. So if you will go here sa A100 unnamed, so double click lang yon. Yan. So merong default dito sa project na to na itong Autodesk template. So pwede nating i-select to and then i-pull down yung property. Hanapin ngayon natin yung ginawa natin. So ito siya. Itong title block A1. So pag sinelect mo yan, yon. So pansinin nyo, ready nang tumanggap ng information ito. Pwede nating ilagay dito, yung mga yan. Pwede nating i-type. Pero ito, magko-correspond na siya dito sa A100 na unnamed. So kung i-double click natin itong sheet na to, yan. Kung anong ilalagay nating pangalan. So for example, this is a 101. Lagyan ko lang ng dash para maiba lang. And then sasabihin ko sa kanya, this is a floor plan. So yan lang, or ground floor plan. Lagay natin ground floor plan. So in-expect ko sheet number, and then sheet name. Ayan. So tama. And what if we will create another sheet? Dito, so i-right click lang yon, new sheet. So select lang yung loaded na dito. So mag-create na siya ng kasunod nun. And then pwede nang i-rename na yan. Double click ko lang yon. Or, ayan,
rename. Pwede nating second floor plan. So nagiging na siya, handa siyang tumanggap ng ng information according to the sheet number. Pero how about katulad nito yung address? Pwede kong i-click yan. Oops. Sorry. Double click. So pwede kong i-click yan tapos lalabas yung edit text na to. So yun na. So isi-select ko yan sa tapat to double click. Mali. Iba yung tinatamaan. Yan. Yun. Select. Tapos nakikita mo yung nag-box. Ganon. Or alternatively, dito naman sa manage. Kasi mas marami akong dito sa manage. Sa manage tab, here, meron ditong project parameters. Tama ba? Project parameters. Hindi project parameters. No, nalito ako. System. Hindi. Manage. Hindi location. So ito. Hindi. Global. May hinahanap akong specific. Project info. Ito, project information, sorry. Project information. So, dito sa project information, syempre, masyadong obvious. Project information, kung ano yung information ng project. So, nandito yung mga nandito yung anything na may kinalaman sa projects. So, ano ba yung mga items dito na kailangan nating lagyan? So, si owner. So, ito yung client name, owner. Lagyan na lang natin. Mr. and Mrs. Juan de la Cruz. Yan. So, anong address? So, pwede nyong ilagay dyan or pwede mong i-click dito. Actually, ang maganda rito, yun din yung lumalabas kanina, di ba? Yan. So, lagay lang natin kung anong meron dyan. Tapos barangay base. Ayan. So, isip na lang kayong random or yung address nyo, lagay nyo lang dyan. So, project number, kung mayroong project number. Project name. Project name. Ano bang pangalan? Kunyari, 2-story residential. Two-story residence. So, may with loft pa yan. Ganyan. O with roof deck, with RT. With deck na lang. Yan. So, project number, PR001. Okay, so, ano yung mga papopulate niya? Owner, address. So, yan. So,
So mapapansin nyo, ito, tsaka syempre dito na rin, papopulate na rin siya. Yun, si designer lang. Ang, may designer ba dito? Wala. So dito naman siya. So yung design by designer, so dito kung si architect, ganyan. O kung sino nag-drawing, sinong checker, ganyan. So apply. So makikita niyo yan, yan ha. So kompleto na yung information. Yan na siya, oh. So ito, so ito meron. Ito, wala. Ayun, iba pa yun, oh. Okay. So sige, meron pa tayong, bilis 15 minutes. Baka meron kayong question para at least meron tayong time sa question and answer. Pwede nyong i-throw yung question and answer, and then next week, mag-focus tayo dun sa shared parameter. So medyo, medyo maraming step yung shared parameter kung paano natin ipapalabas, or like yung anything na wala dito, wala sa project information, paano natin ilalagay yun sa isang object. So yun yung and then anything na hindi kasama, like tulad ng dito, wala akong nakitang, kunyari meron ka pang information na inilalagay dito, like notes or kung ano man yung disclaimer. So, paano ko ilalagay yon? Anong way ko para ilagay yon? So, i-discuss natin yon next week. Or, okay, since electrical affairs design ang hawak ko, same concept kapag i-apply yung mga tinuro. Oo naman, syempre. So, sa electrical, diba parang ganito lang naman yon. Kung, kasi ano lang naman yung item lang ang di-differentiate eh. For example, ang nagbabago sa electrical or ang present sa electrical is, kung halimbawa nag-create ako ng fittings or mga electrical, ano ba yung mga item dun sa electrical. So yan. Ito lang ang nagkakaroon ng yung mga connectors. Electrical connector. Nagkakaroon siya ng ganyan, and then pinapalagay yan kung saan man yung ganyan. Sa lighting siguro ito. So, nagkakaroon siya ng information, itong mga nakita mo itong sa side na to. Kung anong type siya, etc., polarity, etc., ganyan. So, yun lang din naman yung kung gagawa ka ng family for electricals. So, ito yung mga nadadagdag, yung mga connectors. More on connectors. Ito, yung mga electrical connectors, cable tray, conduit. So, yun yung mga nadagdag. So, ibig sabihin, pagka niload ko yan, save lang natin.
delete ko rin to. Load into project. Override. Makikita mo siya, meron na siyang ano, may something na siya. Ayan, oh. Ready na siyang tumanggap ng ano. Ready na siyang tumanggap ng kung saan may kukonect na power yan or saang linya mo siya lalagay. So, yun yung nagiging ano niya, nagiging differentiation niya. Pero the process of ano, so ganun din. Siyempre, lagi mo lang ano, yan, kita mo, ready na siyang tumanggap ng power. Applyan mo na siya ng kung saan siya nakakonect na circuit. Kung saang panel na siya nakakonect. So, those information sa electrical, ganun lang din. Basta more on, ano siya, lagi siyang, siyempre lagi, pagka may electrical, lagi nagkakaroon ka ng ganito. Ganitong selection. Ganun din sa mechanical, plumbing, connection lang din siya sa pagdating dun sa family types. Lalagyan mo lang din siya dito ng iba pang connection. Kung sa example ito. Yan. Ano naman siya? Pipe connector naman. Yan. So, hindi define ko ano bang gusto ko siya i-connect sa ano, sa 50 mm na ano, na pipe. So, yan. Nagiging ano naman to. So, ilo-load ko. Ewan ko magkakaroon ba siya ng tanggalin ko na to para sigurado. So, magkakaroon naman siya ng override ko lang. Isolate ko lang. Ayan. Ready na siyang tumanggap ng ano, pipe. You know, connect into piping. Yan. Ayan. Tama, may pipe na siya. Ayan, oh. Napapasama na siya doon sa system. Okay. So, any more question pa? Meron pa tayong 7 minutes. Okay. So with that, thank you guys for sa pananatili sa inyong pagtsatsaga na matuto. And we'll see you and happy Independence Day sa inyo guys. Happy holiday tomorrow. Thank you. Thank you. All right. Thank you so much din po, Sir Hans. Thank you everyone. So, dito po tayo magtapos. At see you po next week for our day 4. Thank you po and have a blessed night. Okay, bye-bye. Bye-bye po.